Alright, good morning po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to. So mabilisan lang bago tayo dumako sa ating pag-uusapan. May nakita lang akong post. Ito, sa Jollibee, bida ang saya. Si Lebiste, bida-bida. Ayan, grabe ah. Sabi dito ni Mami Peng, hindi lahat ng maingay ay totoo. Hindi lahat ng may listahan ay may ebidensya. Sa bawat pangalan na binabato ni Leandro Lebiste, isa lang ang lumabas sa problema, bagsak sa basic facts. Kapag sinuri sa proseso ng batas at budget, guguho ang buong kwento. Ayan mga kababayan. Ulitin natin ang malinaw. Paano makakapag-insert sa 2025 budget ang isang taong naging kongresista lang noong Mayo 2025? Hindi pwede. Tapos na ang budget noon. Kung mali ang petsa, mali ang akusasyon. Ito pa, paano masisisi si Manny Pacquiao? Gayong wala siyang posisyon, boto o papel sa paggawa ng 2025 budget. Wala siyang legal standing. Kung wala ka sa proseso, hindi ka pwedeng isali sa sisi. Kay Speaker Martin Romualdez naman, maraming ingay, maraming paratang, pero nasaan ang dokumento? Walay. Walang sworn statement, walang paper trail. Sa batas, hindi sapat ang galit at hinala. Maging ang Malacanang ay nagsabi na maglabas ka ng ebidensya. Si Lebiste ang nagpakalat ng tinatawag na Cabral Files. Kaya siya rin ang may obligasyong patunayan ang mga ito. Hindi responsibilidad ng gobyerno na patunayan ang paratang niya. Tama. Si Secretary Vince Dizon mismo ang tumanggi. Hindi niya nakita, hindi niya inauthenticate, wala siyang pinatunayan. Kapag ang mismong taong sinasabing may alam ay maaaring nagsasabing wala, bagsak ang buong kwento. At heto ang pinakamalala. May pangalan sa listahan na patay na mula 2022 pero sinasabing may insertion pa sa 2025 budget. Hindi nag-insert ang patay. Hindi kumikilos ang walang mandato. Hindi ito simpleng typo, ito ay malinaw na palatandaan na hindi sinuri at hindi totoo ang listahan. Kapag pinagsama-sama mo ang lahat, iisa ang lalabas. Maling petsa, maling posisyon, maling proseso, maling pangalan. Ito ay hindi investigasyon, ito ay narrative manufacturing. Sa huli, tandaan natin, kapag mali ang petsa, mali ang akusasyon. Kapag patay ang pangalan, patay ang kredibilidad. Hindi ingay ang ebidensya, hindi akusasyon ang katotohanan. Ayan, ang galing. Kaya sa Jollibee, bida ang saya, si Lebiste, bida-bida. Ayan po. Ayan mga kababayan. At dahil dito mga kababayan, etong si Senator Ping Lacson ay tila ba nagdadalawang isip na nakausapin etong si Lebiste. Kasi alam nyo, nung nag-iingay si Lebiste, narinig ko si Ping Lacson na tila ba siya ay, bilib na bilib kay Lebiste. Pero ngayon, nag-iba na mga kababayan. Nag-iba na. Nag-iba na. Teka, yusin ko yung buhok. Ba't ganito yung buhok ko? Para naman akong nakawig katulad ng Harry Roque. Nangyari dito sa buhok ko. Si Senator Ping Lacson, dati bilib na bilib kay Lebiste, pero ngayon mukhang nagdadalawang isip. Bakit kanyo? Kasi meron dapat silang meeting. Kasi gusto nga daw magpatulong ni Lebiste kung ano ang diskarte doon sa hawak niyang Cabral Files. So gusto niyang kausapin si Ping Lacson para, alam niyo na kasi magaling si Ping Lacson pagdating sa ganyan Isang magaling na senador, isang magaling na pulis, isang magaling na investigador. At pagdating sa mga diskarte, maaasahan mo yan si Senator Ping Lacson. Kaya itong si Lebiste gusto makipag-usap kay Ping Lacson. Okay na sana. Pero bigla atang umatras. Para bang umatras si Senator Ping Lacson? O bakit kaya? Bakit kaya siya biglang umatras? Kasi saglit lang naman ang meeting, pwede naman mag-usap Pero, sabi ni Senator Ping Lacson,
wala siyang oras ngayon para tumulong kay Representative Lebiste. Eto mga kababayan, oh. Di ba may meeting dapat? Sabi ni Senator Lacson, busy pa sa ngayon. Yung meeting kay Representative Lebiste, ipapaliban muna. Alam niyo mga kababayan, ganito lang naman yan eh. Kapag gusto, maraming paraan. Kapag ayaw, maraming dahilan. Ganun lang yan mga kababayan. Siguro naisip ni Senator Ping Lacson, teka, mukhang red flag etong si Lebiste. Itong una okay eh, kahit tayo bumilib tayo kay Lebiste, pero lately parang red flag ata ito. Parang red flag. At ang daming lumalabas na mali-maling mga facts. Kagaya nga nung binasa natin. Kasi kapag 10 yung gusto mong ilabas, pag merong isang mali, wala na. Hindi na maniniwala sa iyo taong bayan. Iisipin nila, mali na yung the rest. Ganun po yan. Kaya, nagdadahilan kaya si Senator Ping Lacson? At siguro naisip niya, teka. Ano nga papayo ko dito mukhang tagilid naman itong si Lebiste. So sabi ni Senator Ping Lacson, busy pa sa ngayon. Ulitin ko, kapag gusto, maraming paraan. Kapag ayaw, maraming dahilan. Ayan. Hindi natuloy ang nakaplano sana pag-uusap ni Senator Ping Lacson. Mali naman tong report na to. Ano dating senador? Senador nga si Ping Lacson ngayon. So hindi natuloy ang nakaplanong pag-uusap ni Senator Ping Lacson at Congressman Lebiste dahil sa dami ng inaasikaso ng senador. Nais humingi ng payo ni Lebiste kay Lacson tungkol sa paghawak sa mga Cabral files at iba pang mahalagang dokumento. Sinabi ni Lacson na masyado siyang naging abala sa mga kaso ng BRC, Bernardo, Cabral at iba pa. At sa mga usapin tungkol sa pambansang budget kaya hindi sila nakapag-meeting. Muling nag-follow up si Lebiste at tiniyak ni Lacson na itatakda ang kanilang pagkikita pagkatapos na ng bagong taon. Ayon kay Lacson, maghanap siya ng oras para mabigyan ng payo ang kongresista kapag lumuwag na ang kanyang schedule. Ayan. So, para-paraan lang yan. Para-paraan lang yan para umiwas. Kasi, di ba? Saglit lang naman ang meeting eh. Imposible naman na sabihin natin 30 minutes mag-meeting kayo, mag-usap kayo. Hindi mo mapagbigyan. Sobrang busy raw ni Senator Ping Lacson. O ayaw talaga. Kasi nga mukhang red flag na tong isa. Diba? Kapag gusto, maraming paraan. Kapag ayaw, maraming dahilan. Ayan So, sinabi na lang siguro ni Senator Ping Lacson, wala akong oras ngayon para tulungan ko yan si Lebiste. Sunod na taon na lang, next year na lang. Next year na lang. Pero alam niyo kung itong si Lebiste maayos, magkakaroon ng oras si Senator Ping Lacson para tulungan yan. Pero red flag mga kababayan Tagilid Baka madami pa si Senator Ping Lacson kapag nakipag-usap dito kay Lebiste. Diba? Ito nga mga kababayan Nagtatawanan yung ating mga kababayan Pinagtatawanan lang itong balitang ito. Basahin nga natin ilang comments. Playing safe ka kasi. Anong playing safe? Si Lacson ang playing safe? Hindi. Kasi kahit ako Bakit ko kakausapin si Kong Ngaw-Ngaw na puro ngaw-ngaw at mukhang tagilid. Ang dami ng mga lumalabas na mga mali-mali. Lumalabas nga, bida-bida na. Buti pa sa Jollibee. Sa Jollibee, bida ang saya. Si Lebiste, bida-bida. Siyempre, iwas ako sa ganyan. Di ba? Pass muna kasi di pa pulido script sa kampo. Sa totoo lang Sa tingin ko, hindi magsasaya ng oras si Ping Lacson na makapag-meeting at kausapin itong si Lebiste, lalong-lalo na ngayon na
Palpak. Palpak ito mga sinasabi ni Leviste. Di ba? Alibay istaki hanggang may chapwera na naman. Di, totoo naman eh. Saka bakit ka nagagalit kay Lacson? Hindi naman trabaho ni Lacson na kausapin niyan si Leviste. Trabaho ba ng senador na magbigay ng payo sa congressman? Pwede siya magpayo pero sa sarili niyang capacity. Pero hindi as a senador o yung trabaho ng senador, hindi niya trabaho ni Ping Lacson na magbigay ng payo. Di ba? Ba't magagalit kay Lacson? Hindi niya trabaho yan. Yung mga nagagalit kay Lacson dito dahil umatras, sinasabi ko sa inyo, kaya umaatras si Lacson kasi nga, sa tingin ko lang, red flag si Leviste. Mukhang hindi na credible eh. Kahit sino hindi na may kapag-usap dyan, hindi yan na didikit dyan kasi baka madamay pa. Tapos sasabihin ng mga didilis, umiiwas si Lacson. Talagang iiwas siya. Mahirap na madiin. At madikit sa pangalan niya ni Leviste. Dahil lalong-lalo na ngayon, nako, pabida-bida na raw. Palpa kasi. Halos lahat ng nilabas, ang daming butas, ang daming loopholes. Paano mo paniniwala yung buong salaysay kung meron ka nakikitang salaysay na mali? Sa tingin ko, umatras si Lacson. At sinabi niya na lang na wala siyang oras ngayon. Baka next year wala na. Hanggang kalimot na yan. Hanggang mababaw na sa limot yan. Tingnan niyo mga kababayan. Kasi wala eh. Hindi tawag dito. Hindi magsasaya ng oras si Lacson para entertainin itong mga kuda ni Leviste. So sa tingin ko talagang umiiwas na si Lacson at yung sinasabi na next year na lang, wala yan. Mababaw na sa limot yan. Hindi na yan sisiputin ni Lacson. Mahirap na. Baka madamay pa siya. Okay, so ilan po muna mga kababayan ngayon po ay last day po, huling araw ng taon 2025. Ngayon po ay December 31 na po. At medyo may pinunta lang ako kaya na-late na ako mag-video. So, sa lahat po ng mga kapanood, baka pwede naman pong pa-share, like at subscribe po kayo. At comment na rin po kung ano masasabi nyo dito sa ating pinag-uusapan. At sana po tuloy-tuloy po ang pagsuporta ninyo hanggang next year, 2026. Ngayon pa lang, binabati ko na kayo ng Happy New Year po sa inyong lahat. At naway inyong taon next year, itong 2026 ay maging naway pagpalain tayo ng Panginoon. Full of blessing at maging healthy tayo. Iwas tayo ng Panginoon sa sakit. Iwas tayo ng Panginoon sa kapahamakan. At naway patuloy tayong pagpalain ng ating Panginoon. Alright, so ilan po. Ingat po tayong lahat. God bless po.